Alright, once again, Happy New Year mga Youth Connect. Okay, ngayon ang ating muling formal na pag-uumpisa. Meron tayong muling pag-aaralan. We have a new series and we are going back to the beginning. We're going back to the beginning. So, sino ba rito yung tapos na mag-aral? Tapos na lahat. Alam niyo, ang saya, no? Kasi pag New Year, alam mo yung papagawa sa atin? Oh, sa intermediate pad o kaya sa yellow pad paper, gagawa ka mong 100 to 500 words of New Year's resolution. Sino rito yung sa wakas graduate na siya ron? Konsesay ako kasi, ano ba, kahit naman New Year, hindi pa rin natutupad yung resolution. Pero may mga resolution pa rin ata yung iba sa atin, no? Yung nakikita nyo naman sa Facebook, mga pinagsishare natin na gusto natin, sino nang aangkin sa taong ito? Yung akin ang taong ito. O sige, sa'yo na. Okay? Anong gusto nyo mangyari ngayong 2024? Alam nyo, nung panahon ng COVID, alam nyo gusto ng tao na lang? Mag-survive. Diba? Hindi na sila nangarap pa ng mataas at malaki. Gusto na lang nilang mag-survive. Kasi parang ang hirap ng buhay. Hindi mo nga ang daming mga business ang nagsasara dahil nga ano nang mangyayari sa mundo, end of the world na ata, mag-survive na lang tayo. Pero ngayon, 2024, I want to ask to young people, ano kaya yung goals nila o resolution nila 2024? Ikaw, Bes, ikaw na kasi nagkikwento ka sa akin, sinabi mo sa akin, share mo sa kanila yung gusto mong mangyari this year. O, pataba. Napaka-realistic. Dati mo pang year, goal yan, no? Oh, di ba? Yung mga New Year's resolution, minsan din nangyayari. For so many reasons. Sino pa? Si Jeremiah, ano ang goal mo ngayong 2024? Next! Ayan. Financially stable. Sige, magtanong pa tayo ng isa. Iusin ko lang yung settings nitong iPad. Kuya Darwin, yung ating young couple dyan. Ano kaya ang, siyempre, hindi ka na single, tsaka hindi ka na binata at dalaga, iba na yung mindset mo. Ano yung mindset nyo? Ano yung goal nyo ngayon? Gusto nyo na bang? Gusto nyo na ba? Ano po? Ano yung goal nyo? Yan. So, talagang lumalalim na and lumalawak na yung pangmatagalan na. Okay? So, lahat tayo may New Year's resolution and goal. And habang na tayo nagpe-pray ko, ano kaya yung magandang series na uugma din sa New Year ng kabataan hanggang sa may binabasa ang libro. Tapos lagi nagre-resonate yung phrase doon na back to the beginning, back to the beginning. And I believe and I think that God wants us to go back to the beginning because so many of us, so many people in the world, medyo nalulost na, nagwa-wonder na. And kailangan bumalik tayo sa roots natin, bumalik tayo sa ugat natin, sa talagang simula at doon tayo muling lumago at maging mabunga. So let us close our eyes. Let us pray. Lord, for so many years, you've sustained ang ministry ng Youth Connect at nakikita nyo ang mga kabataan dito na umaattend. Pwede naman silang hindi umattend, doon na lang sila sa bahay o meron silang mga puntahan o kaya kung ano man. But you see their presence, their attendance every Youth Connect. And I know, Lord, na hindi nyo kinakalimutan yon. Hindi nyo kinakalimutan ang kanilang mga commitment at ang kanilang pagdalo. Panginoon, katagpuin nyo po sila. Nawa, they will become the youth and generation na makita nila, napakapalad ko pala umaatinaw ng youth dahil may mga naririnig ako na talagang nakakatulong sa akin, nakaka-inspire sa akin. And I'm here, dito ko ginugugol yung oras ko at hindi sa ibang bagay. Lord, I pray that they will have something that other young people, they will have something that's greater, that's better, because they're trying their best to honor you in every way they can. So Lord, we believe right now that you will meet with us and you will speak to us. Kung ano man yung inyong salita, lakaran po namin.
Ito po, Panginoon, aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, mga kabataan, alam niyo yung buhay natin noon, lahat naman tayo nakakilala na kay God, di ba? Yung buhay natin noon ay madilim at magulo. Siguro, lahat kayo matetestify yon na bago natin nakilala si God, magulo ang buhay natin in a way na hindi natin alam kung ano ba yung para sa atin. Kahit yung identity natin, naguguluhan tayo. Ngayon, ibang mga tao naguguluhan na sa gender nila. Ang dami ng kaguluhan ngayon, no? Dati konti lang yung kaguluhan, pero ngayon, dami ng mga confusions. Gender confusions, identity confusions. Sabihin, patindi ng patindi yung messiness. At saka dati ang buhay din natin ay punong-puno ng kadiliman. Kaya we want to talk about a life that was once dark and messy. A life that was once dark and messy. Magulo at madilim na buhay. Because we're going back to the beginning, so what is the beginning book of the Bible? Genesis. Yan. It is the most read book dahil maraming mga Kristiyano nag-New Year's resolution na magbabasa na sila ng Bible. Kaya uumpisa nila sa Genesis. At syempre, hindi na tutuloy-tuloy kaya hindi na nababasa yung New Testament Revelation. Kaya kung meron daw na most read na book in the Bible, it is the book of Genesis. Siguro sa inyo may nagsisimula na magbasa ng Genesis. Tuloy-tuloy nyo lang ha hanggang matapos ang mundo at ang Revelation. Okay, so let's go back to Genesis 1 verse 4. Let us read, everybody, let us read with me. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. Sa pinakasimula pala, darkness lang. Hindi lang yan, tatlo yan. Darkness, formless, without form, and void. Walang laman. Pag sinabing void, it's empty. So the earth filled with darkness, formless, without form, and void. And nakita natin, paano sinipa ng Diyos ang kadiliman? Paano niya kinast out in darkness? Sa pamamagitan ng paglalagay ng liwanag, by putting a light. And kung babalik na rin natin yung tanong, bakit may darkness? Because, ganun lang din sagot, there is a lack of light. There is darkness because there is a lack of light. And how God cast out darkness? By putting a light. He didn't rebuke the darkness. He put a light. So physically, lahat tayo, naranasan natin lumakad sa madilim na kwarto. Karamihan natatakot pag madilim. Bakit? Dahil wala tayong makita. Can you see in the dark? You can't see in the dark. Maraming beses na gusto nating puntahan at sinasabi ng bumubulong sa atin na, halimbawa, pumunta ka sa kwarto na madilim. Tapos sabi ng kaibigan mo, uy, kunin mo yung upuan doon. Walang upuan doon. Merong upuan doon sa kwarto na yun. Wala nga. So kaya natin sinasabing wala kasi hindi natin nakikita. Kaya kiniklaim natin na walang upuan doon. So kadalasan, ganoon sa darkness. At akala natin na walang mga bagay-bagay just because we don't see it. Just because there is no light. And hindi ko napapahabain, pero ang isang Kristiyano o tao, ang isang tao pala na hindi Kristiyano, pwede niyang sabihin na walang kaligtasan, walang Diyos, walang langit, wala ring milagro. Kahit po ulitin nilang sabihin yun, sinasabi nila wala nga. Ba't nila sinasabing wala? Kasi hindi nila nararanasan, hindi nila nakikita. Pero it doesn't mean that you don't see it. It doesn't mean it's not real. It doesn't mean it's not there just because you cannot see it.
Parang katulad ng example kanina. Kunin mo yung upuan doon sa kwarto. Walang upuan doon. Hindi ko makita, kaya walang upuan doon. Pero meron palang upuan doon sa kwarto. Akala lang niya wala. Kasi madilim, hindi niya nakikita. Ganon ang tao. Punong-puno ng kadiliman. Kaya sinasabi nila, ay hindi totoo ang Diyos. Ay walang langit. Ay walang milagro. They didn't experience. They can't see it because there's no light. Just full of darkness. And the only way to cast out darkness is to have light, liwanag. At sino nagbibigay ng liwanag? Maaari ba tayo mag-produce ng sarili nating liwanag? Hindi natin kaya mag-produce ng sarili nating apoy na magsisilbing liwanag. Kailangan natin ang source ng liwanag. And that is God. That is our God. God is the source of light. So nakita natin na back to the beginning, in the beginning, everything is just dark. At sa Bible, kung aalamin natin, darkness, ang pinoportray ng darkness, sinisimbolize niya misery. Halimbawa, oh, I'm walking in darkness. Baka ang ibig sabihin niya, she's walking or he's walking in challenge, trials, difficulty. Yan yung mga symbols ng darkness. Adversity, problems, di ba? Pag sinabing lumalakad sa kadiliman, lumalakad maaari sa pagsubok, problema. Hindi lang yon. Pinoportray din sa Bible na ang darkness can be evil works. He's walking in darkness. So, sabihin, he's walking in sin. Kasi darkness also equates evil works. Where do you commit sin? In the dark, right? Where no one can see it. Kaya another portrayal sa darkness is evil works or sin or foolish heart. Ibig sabihin, ang dilim na ng puso niya, hindi na siya makaintindi, hindi na siya makagets ng katotohanan ng salita ng Diyos, binabaluktot niya na. And another portrayal ng darkness ay impyerno. Dahil sabi sa 2 Peter 2 verse 4, God did not spare even the angels who sinned. He threw them into hell. So ang hell ba maliwanag? Sabi dito, in gloomy pits of darkness, where they are being held until the day of judgment. So another term for darkness, it can be, halimbawa pag sinabing, oh, may tatapong ka sa kadiliman. Lang naman sa langit yun, dahil sa langit ay walang kadiliman. So a darkness can portray hell, misery, adversity, evil works, and sin. At ang buhay natin noon ay punong-puno ng kadiliman. A person without God walks not in light but in darkness. Kahit ano pang sabihin ng mundo o ibang tao, that is the real thing. Kung walang Diyos, madilim ang buhay. Hindi, mukhang masaya siya eh. Mukhang ang dami niyang naabot. Ang dami-daming taong, ang daming naaabot, pero madilim pa rin eh, yung buhay nila. Wala pa rin silang kasiyahan, wala pa rin kapayapaan, wala pa rin contentment. So doon natin makikita, basta ang tao pag walang Diyos, ay punong-puno ng kadiliman, lumalakad sa kadiliman. Kaya pag mag-share kayo ng salita ng Diyos, huwag niyo ibabase sa ano na-achieve niya, kung nasan siya estado ngayon. Isipin niyo, pag wala sa Diyos, mayaman siya o hindi, lumalakad siya sa kadiliman. And we were once that person. Our life in the same way is dark. Okay? So parang minsan di natin mag-gets kasi para siyang symbolical lang, di ba? Symbolic lang eh. Di natin mag-gets na buhay ko madilim. Symbolic siya eh. Dahil syempre, hindi naman physical na madilim. Not only physical, pero spiritual and mga perspective natin at marami pang iba. So palalimin natin, ano ba ibig sabihin na ang buhay na madilim? Ibig sabihin, walang kaliwanagan. Kapag may liwanag, alam mo kung saan patungo. Halimbawa, ikaw ay naglalakad sa madilim na lugar, pero may nakita kang ilaw doon. So kahit papaano, meron kang vision and sight na, ay doon ako pupunta. Dahil doon may liwanag, yung destination. Okay, pag ganun, pag sinabing dark, napunta ka ulit sa madilim na lugar, nakikinig ka lang sa boses ng iba to guide you. Di ba may mga laro tayo na naka-blindfold, tapos mga hayop, pupuntahan mo yung kapwa mong hayop, so para mapuntahan nyo siya, dapat sa sounds,
Parehas kayong aso. So, mag-aaw-aw siya, mag-aaw-aw ka rin para marinig nyo yung isa't isa. Ang pinaka-guide nyo yung boses. Kasi wala nga kayong makita. So, ganun din ibig sabihin ng buhay na puno ng kadiliman. Ang nagka-guide sa atin, boses ng iba. Kaya punta lang tayo ng punta. Diba? Gusto kailangan maging ginto ka. Ginto ako. Dapat ginto ka naman. Ginto ka naman. Dapat, ito naman yung marating mo. O sige. Di na dito, maganda dito. Dito may maganda dito. Nakukuha natin. Pag nandun tayo lumalakad sa kadiliman, walang liwanag, nakikinig lang tayo. We go about our lives just listening to other voices to be our guide. That is a life that is full of darkness. We do not know where we are. Asa na ba ako sa buhay ko? Ito na ba yung ako talaga? Diba? Hindi natin alam saan tayo pupunta. Kasi ang daming direksyon, ang daming boses. Ang dami ko nakikita sa social media. Ito yung standard, ito dapat nakukuha, ito dapat nararating, ito dapat yung nabibili ko. Kasi hindi ako tao pag hindi ko to naranasan o hindi ko to nabilid. Lahat meron na. Diba? Dito sa side na to, lahat sila meron na. Pupunta ako dito. Kailangan meron din ako. So yung buhay natin, nakikinig lang sa boses ng iba. Pati yung destination. Ito yung narating niya. Sige nga, kunin ko rin tong kurso. Baka maging ganito rin yung buhay ko. Kasi ang ganda ng kanya. Diba? Meron nga nung high school kami, o anong gusto mong course pag nag-college ka? Ang daming gusto maging accountant doon sa school namin. Kasi ito yung sinasabi nila. Tatanong natin sa ating accountant kung totoo yun, ha? Ito yung sinasabi nila. Kasi pag accountant ka, isang pirma mo lang, pera na. Totoo ba yun? Mukhang malayo-layong lakbayan yan, di ba, kuya? Malayo-layong lakbayan yan bago ka makarating doon kung totoo man yun. Pero yun yung natatak sa kanila. Siguro meron silang kamag-anak na ganon. O pirma, pera na kaagad. O kung ganon ang maririch, yun yung naiisip nila. Gusto ko maging accountant, di ba? Maraming bata. Dami niyan. Pag tinanong mo, anong pangarap? Gusto maging police. Di ba? Para-parehas. Gusto maging astronaut. Parang kaandaling no? Pag bata tayo, we dreams na, I don't know, is it realistic? Kasi course pa lang ng ganon. Tapos kung hindi ka naman ganon ka may pera, makakapag-aral ka ba ng mga ganong, kung saan ng mga mayayamang university. Meron na marami ata dito na kung ano yung course nila, hindi naman nila gusto. Kaya lang nila na ano yun, dahil ito yung kaya nila. Di ba? May mga taong ganon na kung sila, like halimbawa may kaklase ako, nag-music siya. Gagraduate na siya, ha? Pero lagi niya sinasabi, pag nagre-recitation, ayoko po ng music talaga, ma'am. 4th year na siya, graduating na siya, galing niya mag-piano. Ayoko po talaga ng music, babae siya. Tapos sabi niya, anong gusto mo? Gusto ko po talaga magpiloto. Gusto ko po talaga yung mga aeronautic, yung mga ganon. Gusto niya magpiloto. So, ibig sabihin, gagraduate na siya lahat. May iba siyang gustong marating. So, see, if we're walking in the dark, we do not know our real destination. Course-wise pa lang, career-wise pa lang, kumita tong ganitong business. Tatahakin ko rin yung ganitong business kasi may kaibigan ako, laki ng kinita. Diba? Ginagaya natin sila kasi gusto natin yung naging bunga nila. We listen to other voices. Kaya, hindi natin maano yung destination natin. Magkataka tayo, ba't ito yung naging destination ko sa kanya? Ang ganda sa akin. Parang nalugi ako, hindi naman bumenta. We do what others say about who we want to be. We listen to others. Yung iba meron, so dapat ako din meron. Yung iba na-achieve to, so dapat ako rin ma-achieve ko ito. Di po ba? Hindi natin alam. Kaya ang guide natin, ang ilaw natin, hindi yung nakikita natin, kundi yung naririnig natin. Wala tayong kaalaman at nandun tayo sa prone na tayo ay maidako sa deception. Punong-puno ng deception ng mundong ito. Manonood ka lang ng TV sa mga commercial eh. Diba yung mga gumagana ng hair? Gumanong ba yung hair nyo nung ginamit nyo? Di ba? So, sabihin, walang kalokohan. Ang daming mga deception na napapakita sa atin. The world is full of deception. Kaya dito pa lang sana nakita nyo na I need light.
Kasi kung walang light, nako, buong katawan, buong buhay ko nakababad na sa kadiliman. Ano pa yung meron sa earth kanina? In the beginning, the earth, di ba, filled with darkness, tsaka void. Void. So, ang void is, andyan lang siya. Parang bula. Just existing, pero not thriving. Ibig sabihin, humihinga lang, pero walang saysay. Walang nangyayari sa buhay niya. Blank space. No purpose. Alam niyo po ba, na ayon sa survey, ang number one na kailangan, hindi kagustuhan na, ang number one na kailangan daw ng tao, it's not peace, it's not joy. They want it. But what I'm talking about is need. What a person needs is not joy, is not peace, but purpose. Yan daw ang sabi sa survey. Is that true? That number one din and hinihingi din ng ating puso na magkaroon ng saysay ang ating buhay. Hindi yung mabuhay ka lang, pagising mo, masaya ka kasi nagising ka, humihinga ka, kakape ka na. Yung parang pagkahapon, kape ka ulit, ganito na lang ba yung buhay ko? Umaga, kape, hapon, kape, gabi, kape, parang ilang taon na akong ganito, wala ba akong mararating? Wala bang saysay, layunin? Yung mayaman lang yung binibilahan ko ng kape, ako hindi. Di ba? Yung mga ganon. Walang layunin at saysay. So, yun ang earth noon. And that is also our life noon. Di ba? Yung mga dating, ang nakaraan nila ay tambay. Sino yung nakaraan niya bago niya nakilala si God ay tambay siya? Gusto ko si B-Boy. Ikaw ba yun, B-Boy? Hindi ikaw yun. Pero sa atin, di ba, marami na dati nung hindi pa natin nakilala si God, tumatambay tayo kasi wala tayong magawa eh. Hindi ko yung gusto natin gawin, hindi naman natin magawa. Di po ba? Void ang buhay. Walang laman ang damdamin at puso. Walang laman ang dahil wala na rin yung ating gana sa pag-aaral at kung iba mga interes. Ganun ba ang buhay natin nung wala si Kristo? Nabuhay ka lang, pero wala ka namang layunin at saysay. And then ano pa yung nakita natin? Formless, without form. Walang hubog. Galing, no? Kasi ang earth, napatunayan na, ano ang shape ng earth? May scientific yan eh. Oblate. Ano oblate spheroid? Okay. Oblate spheroid. Tama, guys? Bilog, yun na. Bilog ang mundo. Ilang beses na dinebate yan. Napatunayan na ang mundo ay hindi square, hindi triangle, kundi bilog. Dahil nakita na habang nasa expedition, nakita niya na parang, ba't ganun yung dagat? Nakikita niyo rin yun. Yung dagat parang paganon. Nakikita ko yun eh. Kaya napatunayan ko talaga. So, doon natin nakita na noong unang panahon pala, hindi pala ganon. Wala palang hubog. Ano kaya itsura ng earth na walang form, no? Hindi bilog. Grabe, nakaka-curious. So, ibig sabihin nito, ikaw na tao, yung ang dami mong gustong maging na tao, yung, ay, ngayong year, mag-extrovert ako. Tapos, next year, introvert naman. Yung dami personality, naranasan ko na, nakakapagod nga eh. Kasi hindi naman pala ako, yung pinipilit ko lang. Pero ganun tayo, para lang meron tayong belongingness sa ating mga kapwa, kaibigan. Kahit hindi naman natin trip yung trip nila, tinitrip natin, ay gusto ko rin yan. Nagkakaroon, nung mga classmate ko noon, yung isa, sobrang dami niyang collection ng stickers. Uso yan eh. Yung mga stickers, basta hindi mo siya gagamitin, bibili ka lang ng maraming stickers. Nasa folder. Tapos, kinabukasan, may panibagong kaklase na may mga ganun din. So ako parang, ay gusto ko rin. Meron tayong ganong personality na kinukopy natin yung buhay ng iba. Wala tayong hubog, wala tayong pagkakakilanlan. Kung ganito siya magsalita, lalo na nung sumikat si Daniel Padilla, ang daming naging kaboses ni Daniel Padilla. Yung ano ba eh. Pagkatingin ko si Daniel ba yun? Si ano lang pala. Hinuhubog yung sarili doon sa artista na yun. O, di ba guys? Yung sumikat yung mga Korean. Makikita mo sa astahan pa lang. Biruin mo nag-uusap nga kami ni Tonet nung napapadpad kami sa park. Hindi ko nasabihin kung saang park.
para sa safety, sa safety ng nating lahat. Pero sabi namin, grabe no, pare-parehas na yung pormahan ng mga kabataan, yung mga Gen Z, yung edad ni Bebe pababa. Pare-parehas yung pormahan nila, parang monochromatic yung kulay, kung hindi black, gray, tas white. Basta doon lang umiikot, hindi colorful, wala nang nag-orange. Tapos para silang nasa ibang bansa. Kasi bukod sa nakapalda, naka-leggings. Tapos naka-sweatshirt, naka-bonnet pa. Parang init-init dito. Ba't ganun? Kasi meron pala silang inspiration na kinokopyang style. Hinuhubog nila yung sarili nila. Hindi ko alam kung Korean yung kinukuha nila. Pero parang, di ba, tas may eyeliner. Dami na talaga. Pare-parehas na yung paghubog. So, doon natin nakikita na without form, buhay natin. Nung wala ang Panginoon. We have a messy life, but God wants to give us direction. God wants to give us a mission. God wants to give us a blueprint. Until one day, nangusap si God sa'yo at sinabi niya, let there be light. At nagkaroon ka ng kaliwanagan. There was enlightenment. And God puts order in your life. You were once void. You were once formless. Pero binigyan ng saysay at ng layunin yung buhay mo. Binigyan ng kaayusan. Inayos ba ng Diyos ang mundo? Di ba? He created the heaven and the earth. Di ba? He divided the light and darkness. Darkness, He called night. The light, He called day. He divided yung ocean and sky. Di ba? Nagkaroon ng division, nagkaroon ng kaayusan. Ganon din po ba sa buhay nyo, nakilala nyo yung Panginoon? Nararamdaman yung inaayos kayo ni God? Tinatanggal niya yung kaguluhan sa isip at puso nyo. Tinatama niya yung mga mali. Tinutuwid niya yung mga baluktot sa ating buhay. Sa ating damdamin, sa ating mga habit, at sa ating paniniwala. Alam niyo kung meron man akong mga learnings at highlights last year, isa lang yung word ko, perspective. Yan yung parang binabago sa akin ng Diyos, perspective. Kasi kahit ako lumaki akong Christian, pero may mga paniniwala akong mali eh. Yung pinanghahawakan ko, pero alam kong mali, taliwas. Kasi gusto ko siya eh, parang ito yung gusto kong paniwalaan, ito yung gusto kong marating, ito yung paninindigan ko. Pero parang binali yun sa akin ni God eh. Maraming naging pagsubok, maraming naging problema, pati kalusugan ko naapektuhan. All for that reason to teach me na you need to bend. You need to break that mindset. And I'm thankful. At yan yung pangahawakan ko hanggang ngayong taon. Lord, kung may mga mindset pa ako na mali, i-bend yun, baguhin nyo. Ako, honestly, I grew up as an anxious person. I easily get anxious. Yung parang pag may, matatakot na ako kaagad. Tapos pag may something, matatakot na ako kaagad. Halimbawa, napakain ko ng tsokolate yung aso nila, kuya. Di na ako makatulog. Boy, pa ba to? Parang aming clinic, dali na natin sa clinic, yari tayo. Yung ganong ka-anxious, yung sobrang wala kang kapayapaan, kahit maliit na bagay lang, wala akong kapayapaan. Sabi ko nga dati, naglalakad kami ni Mama papuntang palengke, bata pa ako noon. Sabi ko, Ma, alam mo kung meron akong wish o desire, parang ang mature na ng isip ko, pero yung talagang wish ko, peace of mind. Kasi lumalaki akong, I'm easily anxious. Kapag hindi nakukuha yung gusto ko, I easily get mad, upset. Naiinis ako sa sitwasyon, naiinis ako sa mga nangyayari. Siyempre, hindi man halata, pero yung isip ko, inis. Hindi dapat ginto to eh. Dapat ito na yung timeline, ito na dapat yung nangyayari, pero hindi pa rin. Binago yan ni God. Binrake niya yan sa akin at patuloy niyang binibreak. Kaya yung highlight ko is all about perspective. Lord, itong sitwasyon na to, nakikita ko, nakakainis. Ang pangit ng nangyayari. Paano niyo po ba ito nakikita? Hanggang sa binabago ni God yung mindset ko na God allowed that situation. May mga paraan si God para iparealize na hindi dahil sa taong ito, hindi dahil sa nangyari lang to, pinahintulot ko yan. Kaya doon, nagkakaroon ako ng kapayapaan at natututo akong tanggapin. O, sige, kung may delay,
Sige, delay. Huwag na tayong mainis, huwag na tayong magalit. Mas stress tayo, pati katawan natin naapektuhan. Pati hormones natin na out of balance. Kaya baguhin na natin yun, hindi tayo magiging healthy sa ganun. Yun yung nare-realize ko. Kaya ngayon, pag may problema, pinaprocess ko muna sa isip ko bago ako mag-ano ng damdamin na, di sige, hayaan mo na lang. Accept the situation, I write it down, I accept it, I thank God for it kahit namumula na ako. Pero mamaya-maya humuhupa na, nare-realize ko na, Lord, kayo na bahala, hindi nangyayari lahat ng mga plano namin. Pero ibig sabihin lang nito, hindi kami ang Diyos ng buhay namin. Kayo ang kumikilos, kayo ang gumagalaw sa buhay namin. Magbabago yung perspective. So, I just share that to you. Kasi yun yung isang halimbawa na inaayos ng Diyos kung ano man yung mga mali sa buhay natin na akala natin dati hindi mali. Dahil hindi naman siya totoong tunaan, hindi naman siya totally sinful, pero hardness na pala, binabago yan ng Diyos, inaayos niya ang ating buhay. And I realized how much I needed God's Word and God's light. Darating kayo sa buhay nyo, sa point ng buhay nyo, na ipaparealize sa inyo ni God na kailangan nyo ang salita niya araw-araw. Kailangan nyo ang liwanag niya araw-araw. Kaya nung kabataan ko pa lang, nung mga age 20, 21, ang prayer ko ay nung sa Book of Psalm, God enlighten my darkness. Yan. God enlighten my darkness. We need light. So in Colossians 1 verse 13, He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Isn't it amazing na ang buhay pala natin hindi kailangan manatili sa kadiliman, sa confusion. Tinransition ng buhay ng Diyos ang buhay natin. Nandito ka sa darkness, hahanguin kita dyan at dadalhin sa kaharian ng Panginoong Jesus na punong-puno ng kaliwanagan. In 2 Corinthians 4 verse 6, For God who said, "Let there be light in the darkness," has made this light shine in our hearts. Kaya yung let there be light, hindi lang to sa creation. Ito ay symbolic na gusto ng Diyos sabihin sa'yo, let there be light. He made that light shine in our hearts so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Mga youth, dahil na ganitong edad, sobrang nang isip natin, sobrang malikot. Yung mga gusto nating ma-achieve. Minsan, hindi ba kayo napapagod kasi hindi kayo makapag-decide? Nararamdaman nyo at nararanasan nyo ba yan? Tapos hindi nyo na alam kung ano yung pinanghuhugutan nyo na, kaya ko ba to gusto kasi gusto ko talaga? O dahil nakikita ko silang lahat meron na. Kaya ako na lang wala. Diba? Confused na tayo if that's what we really want. He gave us light, which is the Bible, which is the truth, para hindi na tayo mapatakbo ng deception, ng kasinungalingan na pumipilit na bumulong sa atin. We follow God's voice, which is the truth, and which is our light. Alam niyo ba yung Psalms 119 verse 105? Your word and a light to my path. Why? Without God's word, we will walk in darkness. Kaya lamp to our feet, dahil kailangan natin ng, unahin mo natin light to our path. We need to know our destination. Are we going there, or there, or there? Sabihin natin, doon ang may light. Doon yung binigay ni God na may light. So, doon tayo pupunta. Doon ang ating destination. So, yan yung word, a light to my path. Ibig sabihin, okay, yun yung gusto ni God sa akin. Pero another thing is, pupuntahan ko to. Pero hindi ko alam kasi baka may matalim, may ahas, o kaya kung ano nang baka may tae. Maapakan ko. Kaya your word is also a lamp to my feet. Para makita natin na, oops, nandito ka eh. So, pwedeng pumunta ka na ron, di ba? Kasi umiwas ka. Pero yung word ni God, ibabalik ka niya sa destination mo, doon nga pala. Kaya pala nandito kasi may iniwasan lang ako. So pupunta ka, may ahas. May tinik. O pwede ka na pumunta ron. Pero hindi ka maliligaw, hindi ka malilito kasi yung word ni God, destination mo, doon. So nakita natin the importance of God's word. Without it,
just this. Ay, may tae. Ay, sorry. Ayun lang, mga kumakain. Naka-live wala tayo. Ay, may pupo. Talon. Tinitingnan mo lang yung ano, pero wala kang napupun. Tahan. Kasi umiiwas kang tinik. Ay, may ahas. O, balik ka ulit. Parang ano lang yan, snake and ladder eh. So, meron kang ang light sa harap mo para sa araw na bukas. Okay, bukas may bayarin. Bayad. Yun lang. Pero hindi ko na alam saan ba talaga ako pupunta. Wala akong destination, wala akong goals. Pwede ako magkaroon ng goal, pero ito ba talaga yung goal na binigay ni God? Kaya mga kabataan, nakita niyo ba yung importansya ng salita ng Diyos? Kasi kung wala, talaga tatanda tayo. Puputi ang buhok natin na hindi ka pa rin nakakarating sa destinasyon mo. O kaya, dahil walang salita ng Diyos sa paa mo, ang dami ng kagat, ang dumi na, at kung ano-ano pa. Kaya, injured ka na, ang dumi-dumi na. See the importance of the Word of God. Every day. Kapag nag-spend tayo ng time sa Facebook, di ba, it took us hours. Alam nyo ba, sa ganong paraan, may nangyayari na sa puso mo. Nakita mo na, okay, may kotse, may motor, so ikaw, ipon na rin ako. May jowa, okay. Sino ba single sa church? Okay, pwede yon, pwede. Ay, kaso may nanliligaw pala ron, iba na lang. Diba? So kahit nag-i-scroll ka, sa mata mo, may pumapasok na, alam niyo ba ba't malapit yung mata natin sa isip? Kasi may napoform na kaagad ng mga plano-plano dyan. Di niyo ba nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko yun. Kayo ba? O for entertainment purposes lang. Naku, a lot of things is happening. So that's why it's important that make sure you are being enlightened by God's Word day by day. Alam nyo, nung pandemic, there are so many people who were mentally attacked. Mentally attacked kasi, what's happening in the world? Am I dying? Di ba? Ang dami ng anxiety and depression, a lot of things. And we validate and we comfort those people. But when we read the Word of God, we expect even worse. Di ba? What we expect is even worse. Hindi lang pandemic, mas worse pa nga yung ine-expect natin. Bakit hindi matatakot? Kasi alam mo na yung katapusan. Kung ikaw man ay mamatay, at least sa langit ka mapupunta. At kung ikaw man ay makarating sa mga kaguluhan, alam mo na yung dapat mong gawin at alam mo na yung kaduluduluhan na ang Diyos ang panalo. Di po ba? So, and when we have the light, it is so powerful. 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 God came and gave us purpose so that our life is not void. No, kanina naman walang laman, pero ang Diyos binigyan niya tayo ng saysay at ng layunin. Meron tayong misyon sa araw-araw. Dahil ang tao, pwede niyang maangkin lahat ng material sa mundong ito and still feel empty. So many people, they have everything. I think that's the saddest part. When you have everything and you still feel empty. Kasi parang ano pa yung kailangan mong ma-reach, di ba? Na-reach mo na lahat. Pero ba't ganun pa rin yung nararamdaman mo? No matter kung nasa man tayo sa buhay natin, sino tayo, may purpose si God sa atin. Meron tayong purpose kung bakit tayo nandito. You were born and you exist for a reason. Sabihin mo nga sa katabi mo, God has millions of purpose for your life. Huwag mong isipin na you're just taking up space on earth. Or panggulo ka lang. Hindi. May purpose sa si God. Kung wala mang plano ang magulang mo kung ba't ka nandito, wala man silang plano, aksidente ka lang na buo. Si God, walang aksidente sa Kanya. Discover God's purpose for your life. Yan yung alamin natin. Ano bang layunin ng Diyos sa buhay ko? Kaya maganda yung may ministry rin tayo. Kasi di ba minsan, marami tayong na-achieve, parang lahat papunta sa loob, sa atin. Pero pag nagmi-ministry ka, parang kang nagcha-charity eh. Parang palabas, nagbibigay ka. You are generously giving
First of all, you minister to God. And second is, may naiisip kang mga tao na gusto mong tulungan, gusto mong paglingkuran. Ministry is serving eh. Kaya maganda maging part para yung puso natin matutong mag-serve. Hindi lang magtrabaho lahat papunta sa loob. Kailangan marami mga service tayong gawin sa tao, sa community natin. Alam niyo ba yung isa daw sa mga masasayang tao is yung mga na-discover nila, yung mga masasayang tao, background nila is meron pala silang mga charity, foundation. Meron silang mga tinutulungan, kaya pala sila masaya. So 'di ba? Tinuturuan tayo ni God, hindi palaging paloob o kaya papasok. Dapat we give. That is also God's purpose for our lives. God, somebody, maaring pinapayaman ng Diyos para siya ay maging pagpapala sa iba. Hindi lang para mabili niya lahat ng gusto niya, kundi maging pagpapala sa iba. Alam niyo, meron ako napanood sa YouTube, nakakainggit, tsaka nakaka-bless. Kasi, bago silang mag-asawa, tapos, parehas silang nagtatrabaho, pero workers sila ng church. Meron silang condo unit, pero nagpa-pray sila. Kasi every time na may Bible study sa kanila, pasikip na ng pasikip, ibig sabihin parami ng tao. Kaya nag-pray sila na magkaroon ng bahay. At hindi sila nag-pray na magkaroon ng bahay just because, gusto ko ng bahay, yung malaki. Kasi tinan mo itong mga influencer na to, YouTuber, nagkakaroon ng bahay. Kailangan ganun din. O kaya kasama ako sa Facebook page ng Homebodies, nakakaingit, hindi ako makapag-post na may bahay namin, ka-post-post ba to? Yung mga ganun, no? Hindi nila ginawa yun. Hindi sila nag-pray at naghangad ng bahay para sa ganun. Ang prayer nila, Lord, we want to have a house so we can bring more people. That's their ultimate goal. Gusto lang nila lumaki yung spasyo ng bahay nila para sa discipleship nila at Bible study, marami pa silang makater na tao. Hanggang sa nasashock sila sa mga nangyayaring pagpapala na yung bibili nila at nagustuhan nilang bahay, may nag-down payment na doon na parang naunahan tayo. But we'll keep praying. Hanggang sa yung agent nagsabi sa kanila, oy, alam nyo, yung nag-down sa amin, may napiling iba. Kaya naging available ulit yung bakante na yon sa kanila. Imagine mo, nag-down na, pero sige, sa'yo na yung down kasi may nakita akong mas magandang bahay. Tapos naging available ulit yun. Halos yun nakuha nilang bahay, hindi nila expect na yun yung mapupunta sa kanila, parang mansion. At ang number one reason why they want to have a house is because for their Bible studies. That is growing. We want to cater more people, more of our friends, our community to share the gospel. Kaya in-honor ni God. Galing, no? Gusto mo magkaroon ng bahay para sa buhay ng ibang tao. Kaya talagang si God, pag nagbigay, andyan, lalo na kung ikaluluwalhati niya. Discover God's purpose for your life. Kapag maghahangad tayo, wag lang sa sarili natin. Lord, payamanin mo ako, gusto kong tulungan yung magulang ko, gusto kong makatulong sa kapwa, community, gusto kong makapagbigay sa kaharian mo. Katulad nung may nagpasasalamat na testimony, nagpapasalamat siya sa Diyos kasi nung umangat-angat siya, kahit paano. Hindi ko alam kung magkano yon. I'm not trying to look on the numbers, pero ang pinagpapasalamat niya is, wala siyang stable na job, pero sobrang saya niya is nakapagbigay siya. Yun yung maganda, no? Bilang mga tao at kabataan na talagang malalim sa salita ng Diyos, yung puso mo, naghahangad ka, hindi parang makatanggap. Gusto ko at nangangarap ako, one day makapagbigay rin ako. Okay? So, ganun tayo. Dapat sa Diyos, kaharian ng Diyos, ating magulang, ating pamilya, sa mga kapwa. Okay? Para magkaroon ng, yun yung parang layunin at saysay ng ating buhay. And lastly is, the earth was without form. At ngayon, tinutulungan tayo ng Diyos na mahubog. Saan? Anong kahuhubugan natin? Machete? Kailangan hubog ko. Macho? Yun yung hubog. O ano pa? Katulad ng sabi ko kanina, yung maging mga influencer or artist na gusto natin, God wants us to have the form of Jesus Christ. So pag sinabing form of Jesus Christ, hindi yung magpapahaba ka ng buhok at magpapahaba ka ng mukha ka ng Jesus. Ibig sabihin nun is, yung ugali, yung puso ni Jesus. Kaya nga, if we would ever compare yourself, do not compare yourself to your neighbor. Do not compare yourself to other young people. Compare yourself to Christ. Am I somewhere near Christ? Lord, dapat i-compare natin sarili mo sa Diyos.
Nagiging kahawig o kamukha ko na ba kayo? In the aspect of the way I think, the way I speak, the way I act, the way I move. Is it Christ-like? Si Lord ba nakikita sa buhay mo? Yun yung hangarin natin na kapag nakita ka, hindi kagwapuhan. Ramon, pag nakita kang tao, hangarin mo, hindi makita yung kagwapuhan mo. Ang makita ang... Para ko iniisip kayo Ang makita ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Ramon, pag ikaw, di ba? Yan ang hangarin natin. Pag tumatayo si Ramon, o kaya nagbabasketball, o kung ano man, ang makita, Ramon, parang hindi kita nakikita. Ang nakikita ko, si Jesus Christ sa iyo eh. Ang ganda, ang bait mo pala, ang buti mo pala. Di ba, Kristiyano ka? Yun yung magandang, di ba, Kristiyano ka? Kesa sa ibang, di ba, Kristiyano ka? Maganda yung, di ba, Christian ka? Oo, halata. Kitang-kita. So, yung mga ngiti pa lang. Nahiya tuloy. I like, there's a book I'm reading. Nakaka-inspire kasi sabi niya, ito para sa lahat ng ginagamit ni God. Sabi niya, I like attending to your, every time you preach. I like attending every time you give your sermon. Because whenever I attend, I don't see you. I find Jesus Christ. So sana doon tayo makalala na sa mga nagtuturo sa kids o kaya sa pulpito na kapag hindi makita yung, ang ganda naman ng preacher, ay, ang ganda naman ng ganito niya, o kaya sikat na siya, kundi si Jesus yung nakikita sa buhay natin. Ganun din, no, lalo na sa mga kids, no, ang makita nila hindi yung kasungitan o katarayan. Kasi syempre, sobrang kulit, mababa. Ah! Teacher, nakikita ko si Incredible Hulk sa'yo. Nagiging hook. Pero, makita ang ibig sabihin, hindi lang kung sino nagtuturo, sa lahat ng ministry, makita si Jesus sa atin. Yan ang ating goal. Okay? So, our time is up, so I still have this, pero we're going to continue our next lesson na lang about light when we have time. Basta ngayon, naiwan ko sa inyo yung 3 nangyari sa earth doon, back to the beginning, na ganun din pala ang buhay natin, dark, without form, void, but God give us light to send us to the destination He wants for us. Second is, ang buhay natin is hindi lang buhay, pero walang laman. Puno na ng saysay, layunin. You find time to serve. You find time for your family. You find time for God. Your life is full of purpose and hindi na walang hubog. Meron na tayong form. Ginagaya natin ang Panginoon. Paano magsalita si God? Gentle. Paano siya mag-isip? Servant-minded siya. Diba? Paano siya gumalaw? Everything, we want to copy the Lord Jesus Christ. So sana yan yung New Year's resolution natin until the coming of the Lord. So let us pray. Oh Lord, as we read the book of Genesis, it's not only what happened in the beginning, it is also what happened in the beginning of our lives without you. Full of darkness. We keep walking and walking. We're not reaching our destination. Hurting other people and so many things. We age, we grow old. Lord, we don't want that. Natatanda kami ng ang aming buhay ay wala pa rin kaliwanagan. You came to give us light. Tulungan nyo na every time you enlighten us, wag namin tigasan ng aming puso na, hindi Lord ito yung naiisip ko. Hindi Lord ito yung pakiramdam ko. Ito yung ganito dapat mangyari. Tulungan nyo tanggapin namin yung kaliwanagan na binibigay ninyo. Because light, it's so powerful. It heals us. Pinapagaling kami nito sa mga na sugat na nadudulot din ang aming sarili. Lord, kaya as you rebuke the darkness, you send your light to cast the darkness away in our minds, in our hearts. And also, Lord, we thank you because our life, you give fullness of joy, fullness of purpose. Tinawag niyo ang iba sa ministry at dalangin po namin yung ibang medyo confused pa kung saan ba sila talaga. Lord, i-establish niyo po sila upang matupad ang kanilang kagustuhan na makapag-serve, makapagbigay, to be generous people, cheerful giver of you, Lord. And lastly, help us
to copy you. Not the trend that is happening in the world. Not the iconic artist na gusto naming maging o kung ano man yung mga wala kami nawang i-idolize kundi kayo lamang. Kopyahin namin kayo. Naisin namin na maging kahawig po ninyo sa lahat ng aspeto. Paano kami mag-isip, magsalita, paano kami kumilos, kung paano namin tratuhin ang aming kapwa, at sa lahat ng bagay, kung paano namin tratuhin ang aming sarili. Tulungan po ninyo that we will be so Christ-like that when people look at our lives, when people see us, they will not see us, they will find you. That's our desire, O God. And let the youth and generation na ito ay maging ganun nga. Salamat, Panginoon, for sending us the light, giving us purpose, and giving us your word so we can copy and imitate you. We give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. So, don't be absent sa mga next Fridays natin. We have a wonderful series back to the beginning. Okay? And please, send and bring more of your friends. Okay? Paramihin naman natin ang space na to ng mga ating kaklase. Okay? Yun lang, guys.